Iyan ang nilalaman ng ating BTTV News program para sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pasok ang commercial. Anchor Shen, talagang napakasipag mo. Alam mo ba nakasal mo na ngayon? Wala akong magagawa. Hindi ba't prime time ito kaya hindi pwedeng ilipat ng oras? Hindi naman pwedeng pabayaan na lang ang ere, di ba? Heto, kailangan ko nang magmadali. Tinatatawagan po ang ating biktima. Ma, meron akong hawak na napakahalagang proyekto. Kailangan ko munang umalis. Ano? Ngayon ang araw ng kasal niyo ni Yuan. Hindi kita pinapayagang... Huwag na nating pag-usapan. Papunta na ako sa airport. Nakuha na ang marriage certificate. Kaya, hindi na kailangang iantala pa ang kasal. Saksi po kayong lahat na si Shen Yuan ang itinakdang manugang naming mga pamilya G. President G, President G, President G, President G. President G, bilang kauna-unahang trilyong halaga na, Filipino-Chinese CEO. Sa pagbabalik mong ito sa bansa, ano po ang iyong mga plano? Nabalitaan po namin na noon para lang makuha ang mga negosyo sa ibang bansa, ay hindi nyo maging ang sariling kasal, ay hindi nyo dinaluhan. Pagkatapos ng proyektong ito, nagmamadali na ba kayong makita ang inyong asawa? Kakarating lang po ni President G sa bansa. Hindi po siya tumatanggap ng panayam. Paraan lang po, padaanin niyo kami. President G, President G, President G. Yaning Si, ano ba ang kailangan mo? Pinaaalalahanan lang kita. Matuto kang lumugar sa kinalalagyan mo. Sino ka ba sa akala mo? Ikaw ba ang dapat kumapanayam kay President G? Yaning Si, bakit? Sino ka rin ba? Kinuha mo ang mga ideya ko, kinopya ang mga sinulat kong balita, at ang masahol pa, ay direktang ginamit ang programang ginawa ko sabay lagay ng pangalan mo para lang magpasikat sa direktor? Siyempre, ginagamit mo rin ang katawan mo. Kung hindi dahil sa maruming paraan mo, tingin ko ay hindi ka kailanman magiging isang main anchor. Inggit ka lang dahil mas sikat ako sa'yo. Inggit ako sa'yo? Napakakatawa mo. Umalis ka sa dinadaanan ko? Wala akong oras para makipag-away sa'yo dito? Salamat, President G. Shen Yuan, masamang babae ka. Humanda ka sa akin. Parang pamilyar siya sa akin kanina pa. Apelidong G rin siya. President G, maaari ko po bang itanong? Ano po ba ang inyong pangalan? President G, pasensya na po sa istorbo. Ano po ang pangalan ninyo? G Xiaoqing. G Xiaoqing? O, hindi G Manman? Ibig sabihin, hindi pala siya ang hindi ko pa nakikitang asawa. G Man, nandito ka na sa wakas. Sabi ko sa inyo, huwag niyo akong tatawagin ng ganyan. Anong masama sa Man? Ito kaya ay ipinakonsulta ko sa isang mahusay na manghuhula noon para masiguro ang masayang pagsasama niyo. Anong masayang pagsasama? Napakabaduy pakinggan yan. Nagsalita ka pa. Hindi pa kita napagsasabihan. Noong iniwan mong mag-isa ang asawa mo at biglang umalis? Anong ibig sabihin noon? Ngayong bumalik ka na sa bansa? Kailangan mong suyuin ang manugang ko pabalik. Kundi huwag ka nang bumalik dito. Naintindihan ko po. President G, ang pagbabalik niyo po sa bansa ay nagdulot ng malaking ingay. Gusto ko sana kayong makapanayam sa isang interview. Pasensya na, hindi ako tumatanggap ng mga interview. May mahalaga akong gagawin. President G, Shen Yuan o Shen Yuan. Talaga bang wala kang utak? Ibinigay ko sa iyo ang ganyang kahalagang balita para kunan. Tapos ano? Wala kang nakuha kahit ano. pasensya na po, Director. Direktor, palagi naman siyang ganyan. Hindi na nga magawa ang trabaho niya, nandadamay pa siya ng iba. Kung hindi lang dahil sa kanya ngayong araw. Siguradong na-interview ko na sana si G Xiaoqing. Ganito, pumunta ka bukas sa G's Group at gawan mo ng paraan na makakuha ng eksklusibong interview kay G Xiaoqing. Kapag hindi mo ito nagawa, lahat ng iyong balita sa primetime ay ililipat ko na lahat kay Yaning Si. At ikaw naman, maging handa ka sa iyong suspension sa trabaho. Maghanda ka na, ayusin mo na ang gamit mo, at umalis ka na rito sa BTTV. Magsaya ka na lang. Trabaho lang yan. Mabuti na rin na nasisante ka. Ngayon, maaari ka nang maging isang marangyang asawa. Hindi mo pa ba ako kilala? Ang tanging pangarap ko ay maging isang matagumpay at mahusay na news anchor.
Wala akong pangarap na maging asawa ng mayaman. Sabi ko nga po, host Chen. Yung asawa mong nakilala mo lang bigla. Simula noong naglaho siya sa kasal nyo, hindi na muling nagpakita pa. Huwag mo na siyang babanggitin sa akin. Dahil kahit lumitaw pa siya ngayon sa harap ko at humingi ng paumanhin, hindi ko pa rin siya mapapatawad. Hello? Nandito na ako sa bansa, magkita tayo. Pasensya na. Sino po ba sila? Ako ang asawa mo. Ikaw si G Man? Sinasabi ko na nga ba? Ano na lang ang gagawin mo kung wala ako? Kaya naman pala, nagawa na pala akong pagtaksilan ng sarili kong asawa. Kaya naman pala, niloloko lang ako ng asawa ko. Maari ko po bang malaman kung anong kailangan niyo sa akin? Magkita tayo, at pag-usapan natin ang ating paghihiwalay. Sige ba? Nawala ka ng 3 taon? At ang unang dahilan ng pakikipag-ugnayan mo ay ang makipaghiwalay. Sige, kung gusto mo ng hiwalayan, matagal ko na ring inaantay iyan. Dahil nagmamadali ka namang makipaghiwalay sa akin, mas mabuting dalian na nating pumirma sa kasulatan ng hiwalayan. Magkita tayo matapos ang 1 oras. Naku po, hindi ko na matandaan kung ano ang itsura ni G Man. Nandito pala si Ji Shaoqing. Napakaswerte ko naman at mabilis ko siyang nahanap. President G. Magandang araw po, President G. Hindi kaya ikaw ang asawa? Nagkita uli tayo, President G. Totoo nga na maliit lang, talaga ang mundo. President G. Baka po sakaling maaari kayong magbigay ng kaunting oras sa gitna ng inyong pagiging abala para sa isang panayam? Ang reporter na ito, sinusundan kaya niya ako? Ang hirap niyang iwasan. Paumanhin, ngunit mayroon akong importanteng lalakarin, wala akong oras para sa panayam, pakiusap, umalis ka na. Sige po. Waiter, penge namang tubig. Huwag kayong mag-alala, President G. Hinding-hindi ko kayo guguluhin. Sabi niya ay nagmamadali siyang makipaghiwalay, bakit wala pa rin siya? Siya ba talaga ang asawa ko? Hello, Aki. Anong nangyari? Nasa harap na naman si Yening Shi ni Director He at isinusumbong ka. Sabi niya ay tumatakas ka sa trabaho para magpetics. Bumalik ka na agad. Hindi pa ako pwedeng bumalik ngayon. Si Ji Shaoqing ay nasa tabi ko lang. Kailangan kong kunin ang pagkakataong ito na ma-interview siya. Kasama mo si Ji Shaoqing? Kung ganoon, huwag mong sasayangin ang pagkakataon. President G. Ako po ang anchor ng BBTV na si Yening Shi. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Magkakolega ba kayo? Ang taong ito, muntik na siyang matanggal sa istasyon, pero buong araw pa rin niyang ginagamit ang pangalan ng kumpanya para manloko ng ibang tao. President G, wag po kayong magpapaloko sa kanya. Yening Shi? Anong pinagsasabi mong kalokohan? Bakit? Hindi ba totoo? Isa kang babaeng iniwan ng asawa sa mismong araw ng kasal niyo, at ngayon ay nakikipaglandian ka pa kung kanino. President G, ako ang chief news anchor ng aming istasyon. Hayaan niyo pong ako na lang ang mag-interview sa inyo. President G. Huwag kang makitid ang ulo rito. Umalis ka na. Yening Shi, kung hindi lang dahil sa panggugulo mo, nagkaroon sana ako ng tsansang ma-interview siya. Yening Shi. Ang tulad mong walang hiyang babae, dapat lang turuan ng leksyon. Sumusobra ka na? Sige, subukan mong gamitin ang itsura mong yan para interview si Ji Shaoqing. O bakit hindi ka nag-iingat? President G, mag-ingat po kayo. Ayos ka lang ba? Ayos lang? Uslang ako? Ayos lang. Dadalhin kita sa ospital. Hindi na po kailangan. Magpapahinga lang po ako ng kaunti. Salamat sa iyo. Pero tandaan mo, sa susunod na makaharap mo ang ganyang panganib, hindi mo kailangang humarang sa harap ng isang lalaki. Wala pong anuman. Basta ayos lang po si President G. May utang na loob ako sa iyo dahil dyan. Ipinapangako ko, papayag ako sa isang exclusive interview mo. Hindi mo pa rin ba nakikita ang asawa mo? Nung huli po kaming nag-usap tungkol sa diborsyo, hindi siya sumipot. Ano? Diborsyo? Bata ka talaga. Sino ang nagsabi na pwede kayong magdiborsyo? Nag-traitor siya sa akin. Napakawalang kwenta ng sinasabi mo. Sigurado may pagkakaunawaan lang na nangyari. Kailangan niyo itong pag-usapan ng harapan. Ibibigay ko sa iyo ang address niya. Puntahan mo siya agad.
Siya ngayon. Siguraduhin niyong hindi siya makakapasok. Walang problema. Ayaw niyo po kaming problemahin. Kamusta po? Ako po si Shen Yuan ng BTTV. May appointment po ako kay President G para sa isang interview. Nandyan po ba siya? Ikaw si Shen Yuan. Opo, ako nga po. Hindi tumatanggap si President G ng mga interview, kaya umalis ka na. Pero nangako po si President G sa akin na bibigyan niya ako ng pagkakataong makapag-interview. Nasabi lang yun ni President G sa kawalan, naniwala ka naman agad, nakakatawa ka naman. Walang oras ang kumpanya namin para magpa-interview sa mga walang kwentang taong gaya mo. Layas, Baka pwedeng pagbigyan niyo na ako. Sige na po. pinapaalis na kita. Bingi ka ba? Sige po. Kung hindi siya lalabas, dito na lang ako maghihintay. Ayos ba yun sa inyo? Ang tigas ng ulo mo. Security, itapon niyo ang babaeng to palabas. Hinto. Anong nangyayari dito? Sir Si Miss Chen ang inimbita ko? Bakit? May angal ka ba? Sir President G, ang maliit na reporter na to ay walang karapatang mag-interview sa inyo. Tigil. Ganyan na lang ba kababa at kabastos ang tingin mo sa media? Ganyan mo ba pinoprotektahan? Ang imahe ng kumpanyang ito? Hindi ka nararapat na maging head ng public relations dito. Simula ngayon, sinesante na kita? Sir President G, ako, Iligpit mo ang mga gamit mo at umalis ka na agad sa kumpanya. Nakuha mo na ba ang address? Opo ma, Bakit hindi ka pa pumunta sa bahay ng asawa mo? may tatapusin lang akong interview ngayon. Pupunta na ako pagkatapos nito. Kung may oras ka para sa interview, dapat ang asawa mo ang in-interview mo. Si Yuan Yuan ay kilala bilang top news anchor. Yuan Yuan. Shen Yuan? Pareho silang news anchor? Ibig sabihin, iisa lang ba silang tao? News anchor din pala siya. Tingnan mo, pati kung ano ang trabaho niya, ay wala kang alam. Saang TV station ba siya? Parang sa BCTV? Wala akong pakialam. Kahit ano pa yung napakahalagang bagay na iyan, kailangang isang tabi mo muna iyan. At puntahan mo na si Yuan Yuan. Naintindihan ko po. Miss Chen, may kailangan pa akong gawin, kaya kailangang iusog muna ang interview natin. President G, bilang isang sikat na negosyante sa buong mundo, ang iyong personal na imahe ay napaka-misteryoso. Kaya naman, gusto kong gawin ang interview na ito. Bilang isang malalimang pagtalakay, sana po ay bigyan niyo ako ng pagkakataon. Miss Chen, hinahangaan ko ang iyong dedikasyon sa trabaho, pati na ang iyong pagiging profesional bilang journalist. Dahil gusto mong magkaroon ng interview? Sige, makikipagtulungan ako sa iyo. Salamat po, President G. Ako ang magluluto ngayong araw bilang maagang selebrasyon dahil na-interview mo si Ji Xiaoqing. Masyado pang maaga para diyan. Hindi pa nga nare-record ang programa at hindi pa rin natin alam kung magiging matagumpay ito. Hindi mo ba narinig? Kapag madalas ang selebrasyon, magtatagumpay ka. Siguradong mangyayari iyon. Ang problema lang ay, ubos na ang toyo natin? Bumili ka muna kaya doon? Grabe ka talaga. Alam mo lang ay utusan ako. Mukhang dito na iyon. Nandyan na. Sino ka ba? Narito ba si Yuan Yuan? Yuan Yuan? Sino ka ba ha? Kung tawagin mo siya parang napakalapit nyo. Gaano na kayo katagal na magkasama? Tatlong taon. 3 taon na ang nakalipas. Pumasok kami ni Shen Yuan sa trabaho. Ano ba ito? Baliw. Akala ko noong bigla akong umalis sa kasal nang walang paalam, ay nagkulang ako sa kaniya. Pero noon pa man ay nagloloko na siya. Ihanda mo agad ang mga dokumento na kailangan para sa diborsyo sa lalong madaling panahon. Hello ma, nakarating na ba ang asawa mo sa bahay niyo? Dapat ay maayos mong ipaliwanag sa kaniya ang lahat. Sandali, sinasabi mo bang pumunta siya sa bahay ko? Oo, ibinigay ko sa kaniya ang address niyo. Sige, naintindihan ko.
President G, anong ginagawa mo rito? Miss Shen, hindi na kailangang ipagpaliban ang interview. Ngayong araw ay maaari na akong magpa-interview. Talaga, President G? Kung gayon, ihahanda ko agad ito. Titingnan ko. Bago mag-alas 6 ay tapos na ang lahat ng gagawing preparasyon sa pag-record. Kaya, magre-record tayo sa ganap na alas 6. Shen Yuan, tingnan natin kung makakaya mong makapasok pa sa istasyon ng telebisyon. Mukhang pamilyar siya. Parang nakita ko na siya dati. Parang pamilyar siya? Parang nakita ko na siya sa kung saan. Sikat siyang tao, siguradong nakita ko na siya dati. Nasaan na si Shen Yuan? Bakit wala pa siya? Nasaan si Shen Yuan? Bakit hindi pa siya dumating? Hello, Aki. Host Shen, nasaan ka na? Pumunta ka na agad dito. Alam ko na, sige na. Bilisan mo. Dati pa itong si Shen Yuan na nahuhuli, pinapalampas ko pa. Pero itong napaka-importanteng programa ngayon ay nahuli rin siya. Wala talaga siyang kahit anong profesionalismo. Dati ko pa sinasabi, hindi na nga siya mahusay, wala pa siyang kahit anong disiplina sa trabaho. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw nga itong mahilig mahuli sa oras, di ba? Saka isa pa, wala ka namang kinalaman dito ngayon. Bakit ka nakikialam? Ano bang karapatan mong pagsabihan ako? Ikaw na isa lang namang litratista na walang mararating? Tama na, wag na kayong mag-away. Itong recording ay magsisimula na agad. Itong palabas na ito ay hindi pwedeng maantala. At saka si President G ay hindi pwedeng maghintay ng matagal. Yening si, ikaw muna ang pumalit. Director He, sinabi ko na nga ba, ang interview na ito ay para sa akin talaga dapat. Bilis, bilis na. President G, sana ay maging maayos ang ating trabaho. Lahat ng departamento, handa na? 5, 4, 3, 2, 1. Ang pagkakataon sa interview na ito ay pinaghirapan kong makuha. Hindi ko ito ibibigay sa kahit sino. Ako ang nakakuha nito, kaya hindi ko ito ibibigay kahit kanino. Shen Yuan, huli ka na ngang dumating. Paano mo nakuha ang kapal ng mukha para sabihin ang mga bagay na iyan? Tingnan mo muna ang sarili mo. Para kang nakakita ng multo sa hitsura mo. Sa tingin mo ba ay pwedeng humarap sa kamera? Baka matakot lang ang mga manonood sa iyo. President G, Director He, pakiusap, bigyan niyo po ako ng 10 minuto. Aayusin ko po ang aking sarili. Ano ang karapatan mo para paghintayin si President G? Hindi mo ba alam na si President G ay napakaabala at maraming ginagawa at napakarami pang naka-schedule na naghihintay sa kanya? Angkor Shen, bibigyan lang kita ng 10 minuto. Kahit 1 segundo, ay hindi na ako tatanggap ng panayam mula sa iyo. Bilis, bilis. President G, pagkatapos ng 3 taong pagkakalayo sa ating bansa, ngayong nakabalik na kayo, naniniwala po ako na siguradong marami kayong natutunan. Marami nga akong natutunan, ngunit marami ring hamon na kailangang harapin. Kung gayon, maaari po ba na ipakilala ninyo sa amin kung ano ang mga ginagawa sa sangay ng G's Group sa ibang bansa at ang mga nasasakupan nito? Tingnan mo, iyan ang tinatawag na profesional. Oo nga. Ngayon ko lang napansin na si President G ay talagang nakikipagtulungan ng maayos. Totoo iyan, baka may gusto si President G sa ating si Angkor Shen. President G, mayroon pa po akong isang bagay na itatanong. Naniniwala po ako na katulad ko rin ang iba, hindi namin alam kung si President G ay maaaring magbigay ng kaunting impormasyon tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Hindi naman ito sikreto, may asawa na ako. Siguradong napakaganda po ng samahan ninyo ng inyong may bahay, President G. Sa totoo lang, 3 taon na kaming hindi nagkikita. 3 taong hindi nagkita ng asawa,
Paanong nagkataon ang lahat ng ito? Hindi kaya siya talaga ang asawa ko? President G, ano po ang pangalan ng inyong asawa? Maaari ko bang malaman kung sino ang asawa nyo? Ano ang pangalan niya? Anong nangyayari? Bilis, i-check nyo agad. Tingnan nyo kung anong problema. Sakto. President G, Shen Yuan, magpahinga muna kayo. Shen Yuan, hinding-hinding ko hahayaang matapos mo ang interview na ito para makuha ang pwesto sa primetime bilang pangunahing news anchor. Kaya naman, ang G's Group ay may magandang kinabukasan sa larangan ng komersyo. Iyan po ang lahat ng impormasyon para sa ating programa. Maraming salamat sa panonood. Anchor Shen. Yan po ang kabuuan ng ating programa. Maraming salamat sa panonood. Anchor Shen. Tapos ka na, Shen Yuan. Bilisan nyo, dalhin nyo na siya sa ospital. Ang pag-shock ay sanhi ng allergy. Magigising lang siya kapag kumalma na ang sintomas. Ang mga pantal sa katawan niya ay kailangang malagyan ng pamahid. Ako. Oo, asawa mo siya. Kung hindi ikaw ang magpapahid, sino pa ba? Meron din sa bewang at sa likod niya. Pahiran mo ng maigi. Hindi ko siya. Malaki ka ng lalaki. Sarili mong asawa iyan, bakit ka ba nahihiya? Madam, mag-ingat po kayo sa paglalakad. Nasa ospital ang manugang ko. Paano ako makaalis ng dahan-dahan? Sa tingin ko ay maayos na siya. President G, paulit-ulit pong nagbilin si Madam. Kailangang puntahan niyo si Ma'am Madam ngayong araw. Dahil mas nakikinig ka pa sa nanay ko, hayaan mong siya na lang ang magpasweldo sa iyo. Ang batang ito, bakit nangyari ito sa kaniya? May sakit na siya, pero wala pa rin nag-aalaga sa kaniya? Daig pa siya ng isang biyudang gaya ko. Madam, tingnan niyo po bilis. Palabas iyan niyang master. Ano namang papanoorin diyan? Naiinis ako kapag nakikita ko siya. Hindi ko alam kung ano ang pinagkakaabalahan niya araw-araw at hinayaan lang niya ang manugang ko na mag-isa sa ospital. Hindi ko alam kung kailan ba siya magigising. Hindi po, madam, tingnan niyo po ng mabuti. Sino ba ang nag-interview kay young master? Ma, Mabuti ka namang bata. Gising ka na. Ma, bakit po kayo nandito? Kung hindi ako pupunta, walang mag-aalaala sa iyo. Madam, manood na kayo ng programa. Huwag na kayong manood, patayin niyo na iyan. Hindi niyo ba nakikitang gising na si Madam? Kumuha na kayo ng makakain. Ang batang ito, masyadong subsob sa trabaho, maski ang sarili mong katawan ay hindi mo na inaalagaan. Pagkalabas mo ng ospital, ay umuwi ka sa amin, aalagaan kitang mabuti. Kapag bumalik na si Manman, masaya tayong kakain ng magkakasama. Ito ang kwarto niya. Pumasok ka at tingnan mo. Opo.
Ma, nandito na ako. Ano ang masarap na ulam natin ngayong gabi? Pagkain na naman ang nasa isip mo. Alam mo ba na ikaw ay may asawa na, Hindi ba't sinundo niyo na po siya? nasa loob siya ng kwarto? Bilisan mo ang pagpasok, kausapin mo siyang mabuti, at ipakita mong nag-aalala ka sa kanya. Manman, kakain na tayo. Nasaan si Yuan Yuan? Noong pumasok po ako, hindi ko na po siya nakita. Hello, Ma? Yuan Yuan, nasaan ka ba? Ma, ngayong araw? Patawad talaga. Nagkaroon po ng problema sa istasyon at kailangan nilang bigla ng kapalit. Pupunta na lang ako sa inyo sa ibang araw. Sana ay masayang pagsasama-sama para kumain, ngunit hindi na naman natuloy. Ayos lang na hindi matuloy, magdidiborsyo na rin naman kami. Batang makulit, gusto mo bang masermonan uli? Ma, ang asawa ko ay nanloloko sa likod ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang aking manugang ay hindi ganyang uri ng tao. Huwag mo munang isipin ang diborsyo, maliban na lang kung talaga na may makita kang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Nandyan na pala. Tinawag ako ni President G. Paano naman ako makakahindi? Sabihin mo sa akin, anong usaping pang negosyo ang gagawin natin? Sa pagkakataong ito, kaso ito ng diborsyo. Diborsyo? Mukhang bago iyan. Sino bang kliyente natin? Ako, Ikaw? nagtataksil ang asawa ko ng patalikod. Pero hindi naniniwala ang nanay ko. Ayaw niya akong makipagdiborsyo. Kaya kailangan ko ang tulong mo para maghanap ng mga ebidensya. President G, nakahanap ka rin ng katapat mo. Huwag mo akong pilosopohin. Kukunin mo ba ito o hindi? Siyempre, kukunin ko. Pero hindi ko pa naman alam kung sino ang asawa mo. Paano ako mag-iimbestiga? Ipakilala mo muna kaya siya sa akin. May meeting pa akong kailangang puntahan. Isasend ko sa iyo ang contact details niya. Hanapin mo siya ng mag-isa. Aalis na agad siya? Kahit man lang isang basong tsaa ay hindi ako pinatikim. Ikaw nang bahala rito. Hello, magandang araw po. Ako ang abogadong kinuha ng iyong asawa. Inatasan niya ako para sa inyong kasunduan sa diborsyo. Hello, ako po si Shen Yuan. Pamilyar sa akin ang pangalan na yon? Parang narinig ko na ang boses na ito. Nanonood po ba kayo ng mga balita? Naalala ko na, ikaw ba yung sikat na news anchor sa BBTV? Gusto ko lang sabihin sa inyo ang magandang balita. Tungkol ito sa panayam sa G Xiaoqing, ang ratings ng programang ito ay lumabas na. At gumawa tayo ng bagong record. Kung ikukumpara sa ibang ratings sa parehong oras, tumaas tayo ng 30%. Shen Yuan, napakahusay ng ginawa mo. Salamat po, Direktor. Nagdesisyon ang istasyon na ang Shen Yuan na ang magiging regular na news anchor para sa primetime slot. Ang galing. Gagalingan ko pa po lalo. Ipagpatuloy mo lang ang pagsisikap mo. Archie, nanggaling ka sa coverage, pero bakit? Ngayon ka lang nakabalik? Huwag mo nang itanong. Pagod na ako. Ano bang dahilan? At parang ang saya-saya mo? Wala ka kasi kanina. Sabi ng direktor, gagawin na akong regular na anchor para sa primetime slot. Talaga? Ang galing mo, Host Chen. Alam ko namang kakayanin mo yan. Tingnan mo naman itong si Shen Yuan. Napakagarapal niya. Ang daling makuha ng lahat sa kanya. Ang mga pinagawa ko sa iyo, bakit ang bilis mong natapos? Minamalit mo ba ako? Isa kaya akong mahusay na abogado. Pero dahil mayroon akong napakagandang asawa, hindi ko yata kayang makipagdiborsyo. Sa tingin mo ba ay maganda siya? Tingin mo ba ay maganda siya? Hindi pa ba yan maganda? Tignan mo kaya ng mabuti. Anong makikita ko riyan?
Basta sinasabi ko sa'yo, siguradong hindi basta-basta ang asawa mo. Dahil siya ay... Tama na. Dahil sapat na ang ebidensya, wala nang rason si Mama para tutulan ang pakikipagdiborsyo ko. Hello, may maipaglilingkod po ba ako? Hindi ko alam kung naaalala mo pa ba na may asawa ka pala. Ikaw pala iyan? Ang may kailangan ka ba? Gusto ko lang itanong kung kailan ka magkakaroon ng oras para mapirmahan na natin ang ating mga kasulatan sa diborsyo. Sa tingin ko rin dapat na itong matapos agad. Sige, isend ko sa iyo ang oras at lugar. Asahan kong darating ka ng sa oras. Isang oras na siyang huli, tawagan mo siya at madaliin. Hindi ko siya makontak. Ayaw na yata niyang makipaghiwalay? Yeneng Si? Anong balak mong gawin? May lakad ako ngayon? Kung may sasabihin ka, sa ibang araw na lang natin pag-usapan? Sa tingin mo, makakaalis ka pa? Yeneng Si? Hindi ko alam kung kailan pa nagsimula ang matinding galit mo sa akin. Shen Yuan, ang pinakaayaw ko ay ang mapagkunwari mong ugali. Ang pagiging news anchor sa primetime, dapat ay sa akin iyon. Ang slot na iyon ay nakuha ko ng patas sa sarili kong sikap. Kung mayroon kang hindi nagustuhan, maaari kang direktang kumausap sa boss natin. Anong silbi ng pakikipag-usap sa boss? Shen Yuan, ngayong araw ay sisiguraduhin kong masisira ng tuluyan ang reputasyon mo. Tapos na ba kayo? Hindi ba't sabi mo ang babaeng ito ay maaari na namin gawin ang gusto namin sa kanya? Tumutupad ako sa usapan, ngayong araw ay hahayaan ko kayong magpakasaya kasama siya. Saan ka pupunta? Shen Yuan, napakasama mo. Anong gagawin ko? Anong ginagawa mo? Yeneng Si, ano bang ginagawa mo? President G, pinuwersa ako ng mga taong ito na pumunta rito. Pinipilit pa nila ako na gawan ng masama si Shen Yuan. Buti na lang at dumating ka, kundi ay hindi ko alam kung anong mangyayari. Tingnan mo itong hiringgilya, nasa braso ko pa. Yeneng Si, sa galing mong umarte, bakit hindi ka na lang maging artista? Dalhin ang kasamahan nitong si Miss Shen sa ospital. Wala ka namang nararamdamang masama? Wala naman. Nagulat lang talaga ako. Pero dati, sa isang interview ko, nakaranas na rin ako ng katulad nito. Sa susunod na mangyari ito, maaari mo akong tawagan. Parang hindi naman yata tama iyon. Bakit hindi tama? May asawa na po ako. Ayaw ko pong may mag-isip ng masama. Nasaan ba ang asawa mo? Bakit hindi siya nasa tabi mo at hinayaan kang malagay sa ganitong sitwasyon? Paano naman ang asawa mo? Bakit wala siya sa tabi mo at hinahayaan kang maranasan ang ganitong bagay? Nako, siya. Siya kasi ay laging busy sa trabaho. Ay, siya nga pala, President G. Dahil sa iyo ngayong araw, maraming salamat. Gusto mo na ba talagang lumayo sa akin? Maliit na bagay lang naman iyon. Nasa basement parking ako, sunduin mo naman ako. Parang ang lalim ng pagmamahalan ninyong mag-asawa. Oo naman. Lalim? Saan? 3 taon kaming hindi nagkita at ang unang gagawin niya sa pagbabalik ay ang makipaghiwalay sa akin? President G, mauna na ako. Sa susunod na lang kapag may oras, babawi ako sa iyo. Hanggang sa muli, Miss Shen. Salamat, President G. Ilang hakbang lang, pinapunta mo pa ako rito para sunduin ka. Isang sikat na primetime host. Iba talaga ang dating mo. Huwag ka nang madaldal. Inutusan lang naman kita ng ilang beses. Nasaan na ang kotse mo? Nakapark sa unahan. Maghintay ka lang saglit, idadala ko rito ang kotse. Sige, bilisan mo.
Ang mga walang hiya. Ganito na ba talaga sila kawalang takot? Sandali lang. Ang asawa mo at ang kanyang lalaki, pakalat-kalat sa harap ng maraming tao. Puntahan mo na agad doon. Sasagutin ko lang ang tawag. Bilisan mo na dahil baka makatakas pa ang dalawang manloloko. Sinong mga manloloko ba ang sinasabi mo? President G may susundo na po sa akin. President G, mauuna na po ako. Ano, nakita mo ba? Hindi. Hayaan mo na. Ang mahalaga ay nakuhanan mo na ng ebidensya. Teka, anong nangyayari? Parang hindi ka masaya? Hindi ito mukhang dahil lang sa asawa mo. Sige na, tawagan mo na siya. Papuntahin mo siya agad dito para mapirmahan na ang divorce agreement. Nakaayos na ang lahat. Magkikita kayo bukas. Angkor Shen, mukhang maganda ang mood mo ngayon ah. Oo nga po. Bakit? Makikipag-date ka ba kay Ji Xiaoqing? Wala kang pakialam? Kasal ka na, pero ginagawa mo pa rin ang lahat para kumapit kay Ji Xiaoqing. Napakawalang hiya mo talaga. Anong kumakapit? Yening Si, ayusin mo ang pananalita mo. Huwag ka nang magpanggap, Shen Yuan. Bilang isang primetime female anchor, siguradong tinutulungan ka ni President Ji ng palihim. Di ba? Wala akong oras para makipagtalo sa iyo sa mga walang kuwentang bagay. Shen Yuan, hinding-hindi ko hahayaang manatiling nasa itaas ang swerte mo. May sakit si Lola? Hindi pwede. Kailangan kong bumalik para makita si Lola. Attorney Wu, lampas na sa pinagkasunduang oras ng 5 minuto. Dapat ba akong umupo rito at hintayin siya buong araw? Tatawagan sana kita. Kakabati lang sa akin ang kabilang panig na may mahalaga siyang gagawin ngayon, kaya hindi siya makakarating. Ang pagpirma ng kasunduan sa diborsyo ay kailangang ilipat sa ibang araw. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Mama at humanap pa siya para sa akin ng isang babaeng walang isang salita. Sa susunod, ang tungkol sa diborsyo ay ikaw na ang bahalang mag-ayos. Ayoko na. Bilang si Ji Xiaoqing na makipag-usap sa ganyang uri ng tao. Hindi ko alam kung kamusta na ang kalagayan ni Lola. Hello? Lola, kamusta po kayo? Ano namang mangyayari sa akin? Maayos lang ako. Lola, nasaan po kayo? Nasa bahay lang ako at nagdidilig ng mga halaman. Sige po, ganoon ba? Teka muna, mukhang may kakaiba rito. Mag-isa lang si President Ji? May kailangan ka ba? Hindi ba ako aanyayahan ni President Ji na maupo muna para mag-usap? Wala akong interes at wala rin akong oras na makipagkwentuhan kay Miss Ye. Ganoon ba? Kahit pa ibigay ko ang lahat para sa posisyon ng bida sa drama, ano naman ang mapapala ko? Trabahador pa rin naman ako. Pero kung makakakuha ako ng mayaman at gwapong asawa, hindi ko na kailangang mag-alala habang buhay. Miss Ye, pwede ka na bang tumayo? Nahihilo po ang ulo ko, President Chi. Medyo mababa ang asukal ko sa dugo. Kung mababa ang asukal mo, pumunta ka sa ospital. Ihatid niyo na po ako, President G. Tumawag ka mag-isa sa 911. President G, nawawala ang cellphone ko, kaya hindi ako makatawag sa 911. Ang galing mo rin, Ji Xiaoqing. Mukhang mabait ka at tapat sa tingin ng lahat. Pero bakit mapagsamantala ka rin? Teka, hindi eh. Bakit ang mukha niya parang biktima ng kriminal? Hindi kaya si Yening Shi ay gumagawa na naman ng kung ano-anong kalokohan? Ay, President Ji, ang laking pagkakataon naman, nandito ka rin pala. Yening Shi, pilay ba ang paa mo? Anong ginagawa mo rito, Shen Yuan? Hindi ba dapat ay binibisita mo ang lola mo? Yening Shi, wala akong sinabihan kahit sino.
Paano mo nalaman na dapat kong puntahan si Lola? Bakit? Hindi ba pwedeng hinulaan ko lang? Hindi ba't ikaw ang pinakamalapit sa lola mo? Alam mo naman pala na siya ang pinaka-importanting tao sa akin. Ginamit mo pa ang lola ko para magsinungaling? Yening Shi, humanda ka sa parusa. Pinaalalahanan lang kita na mas alagaan ang matatanda. Kaya huwag mo akong pagbintangan ng kung ano-ano. Yening Shi, masama ang iyong intensyon. Balang araw ay pagbabayaran mo rin iyan. Miss Ye, pakialis ka na rito. President G, hindi ko naman sinasadyang abalahin kayo. Kaso ang phone ko ay hindi ko mahanap. Kaya hindi ako makatawag sa 911. Hindi mo mahanap ang phone mo, ganoon ba? Sige, tutulungan kita. Ngayon ay makakatawag ka na mismo sa 911. Ano sa tingin mo, President G? Hindi ba dapat mo akong pasalamatan? Pasasalamatan? Oo. Bakit? Kung hindi dahil sa pagtulong ko, mapapaikot ka lang niya. Sa tingin ko, sadyang gumagawa lang siya ng paraan para makalapit sa iyo ng pisikal. President G, hindi ko sinasadya. Siguradong hindi ako gumagawa ng pagkakataon para lang dumikit sa katawan mo. Hindi iyan ang sinabi mo kanina tungkol sa Miss Ye na iyon. Ako? Paano namang magiging pareho kami? President G, sumusumpa ako. Kung may balak man akong makuha ang loob ng President G o sadyang tuksuhin siya, handa akong parusahan ng langit. Shen Yuan, talaga bang hindi mo ko type? Naintindihan ko na. Huwag ka nang magpaliwanag. Alam ko na hindi ako kailanman mamasamain ni President G. Ang nararamdaman ko kay President G, ito ay isa lamang simpleng paghanga at respeto. Sige na, tumigil ka na. Anchor, Shen. Kumusta? Ako nga ito. Sino ka? Super fan mo po ako at lahat ng show mo ay pinapanood ko talaga. Salamat sa suporta mo. Nga pala, pwede po bang makahingi ng autograph? Oo naman, walang problema. Mukhang marami nga ang may gusto sa'yo. Sino po ito? Nagde-date po ba kayo? Nako, hindi po. May usapan kami ng asawa ko na magkita rito. Ang asawa ni Anchor Shen, paniguradong siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Nga pala, ano ngang pangalan ng asawa mo? Baka mamaya ay kakilala ko rin siya. Oo nga pala, ano ang pangalan ng asawa mo? Baka kilala ko rin siya. Ang pangalan ng asawa ko ay medyo kakaiba. Siya ay si... Mission, dahil sa bigla mong hindi pagsipot ngayon, galit na galit ang kliyente ko. Kung ayaw mong makipag-divorce, para lang makakuha ng pera. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Pipirmahan ko agad ang kasunduan sa divorce. Sige, bukas ng umaga. Pumunta ka sa opisina ko. Sige po. Aki, bakit ka sumama rito? Kaya ko naman po talaga ang sarili ko. Hindi pwede. Wala kang kasama. At baka mahina ka. Paano kung malamangan ka nila? Andito ako para tulungan ka. At para samahan ka. Sige, tara na. Hello po, Attorney Wu. Siya po ang kaibigan ko. Hi. Sige. Napakalakas talaga ng loob nyo. Mabuti na lang at hindi pumunta si Ji Xiaoqing ngayon. Dahil kung nakita niyang niloloko siya, sa harap-harapan, tiyak na parurusahan ka niya. Attorney Wu, ang kasunduan sa divorce. $10 million na kabayaran? Attorney Wu, bakit kailangan kong magbayad sa kanya ng ganoon kalaking pera? O sige, ito yon. Hindi ko babayaran ang $10 million na iyan. Hindi maaari. Tatawag ako para linawin ito. Ano ang karapatan niyang pagbayarin ako? Hello? Hello, magandang araw. Busi po si President G. Kung may kailangan po kayo,
Maaari niyo po itong sabihin sa akin. Sabihin mo sa kanya, hindi ako magbabayad ng danyos para sa mental na stress? Sabihin mo sa kanya, ang danyos para sa mental na stress ay tama at makatarungang hiling. Niloko niya ako, tapos ayaw niyang magbayad ng kapalit? Ang reputasyon ko bilang si Ji Shaoqing, saan ko na lang ilalagay? Hindi malinaw ang dahilan at hindi makatuwiran ang halaga? Anong klaseng makatarungang hiling iyon? Sabihin mo sa kanya, kung may reklamo siya sa halaga, magkanong halaga ang kaya niyang tanggapin? Sinasabi ko sa'yo, kahit anong halaga ay hindi maaari, hindi ko kinikilala ang mga tuntuning ito ng kompensasyon. Sige, kung mapilit ka talaga sa mental stress damages na yan, hindi ako papayag na magdiborsyo tayo. Hanggang kailan pa niya gustong patagalin ito? Hayaan na. Wala ring mapapala sa pakikipag-usap ng maayos sa ganyang klasing babae. Sabihin mo sa kanya, hindi na kailangang magbayad ng danyos, pero ang papeles ng diborsyo, dapat niyang pirmahan ngayong araw. Ganyan dapat. Ang galing mo talaga. Sabi ko naman sa iyo, kaya ko na, pero nagpumilit ka pa ring samahan ako. Dahil nag-aalala lang naman ako sa'yo. Napaka-profesional ng asawa mo, pagod na pagod ako sa kanya. Hindi ko na siya asawa, dating asawa na lang. Pumirma ba siya? Oo, nasa huling pahina. Tingnan mo na lang. Ma, bakit kayo narito? Ma, bakit niyo po ako sinaktan? Sinasaktan kita dahil napakamalas mo. Manman, alam ko ang tunay na pagkatao ng manugang ko. Mayroon kang mabuting asawa pero hindi mo siya pinahahalagahan. Saan siya naging mabuti? Nagloko na siya. Umalis ka ng 3 taon, kaya naiintindihan naman kung bakit mayroon siyang ibang tagahanga. Ma, sino ba talaga sa atin ang tunay ninyong anak? Wala ka talagang swerte sa buhay. Makipag-ugnayan ka sa media, ipaulat mo sa kanila ang tungkol sa diborsyo ko para tumigil na ang mama ko. Masusunod po, President G. Aasi. Kasuhin ko na po agad. Narito po ang hatid naming balita sa inyo mula sa G Group. Nagbalik na ng bansa si Ji Shaoqing at sa kasalukuyan gumagawa ito ng malaking ingay. Pinakabagong ulat, hiwalay na sa asawa si Ji Shaoqing. Totoo ba yan? Sa tagal na ng panahon, hindi natin alam kung sino itong si Gineng, G, o kung ano ang kanyang pinagmulan. Balita ko ay marami na ring nakuha na mga lihim na impormasyon tungkol sa kanya. Shen Yuan, magpasok ka ng isang mahalagang balita. Paano nangyari iyon? Sige, ibalik ang focus ng kamera sa studio. Ito ang inyong ulat para sa mahalagang balita. Napaulat na, ang tanyag na negosyante ng lungsod mula sa G Group na si Ji Shaoqing ay formal nang nakipagdiborsyo. Nananatiling misteryo ang pagkakakilanlan ni G, at hindi pa rin ito kilala ng publiko hanggang ngayon. Isang misteryo ang pagkakakilanlan ni Gneng, G, na hanggang ngayon ay hindi alam ng mundo. Tingnan lang natin ngayon kung ano pa ang masasabi ni Mama. Huwag kang magalak ng masyadong maaga. Hindi pa kayo tuluyang hiwalay sa ngayon dahil mayroon pang isang buwang palugit para makapag-isip. Siguraduhin mong hindi mo sasabihin iyan sa mama ko. President G, Anong ginagawa mo rito? baka naman, nasaktan ka lang sa divorce nyo, kaya naman pumunta ka rito para uminom at makalimot. Hindi ko akalaing ganito kalambot ang puso ni President G. President G, walang halaga ang pakikipaghiwalay. Para sa isang talentadong tulad mo, tiyak na may mas magandang kapalaran para sa iyo. At pareho lang naman tayo,
Kararakas ko lang din. President G, wag mong gawin iyan. Ji Xiaoqing, anong ginagawa mo? May asawa na ang babaeng iyan? Hindi tama ang ginagawa mo sa kanya? Dapat kang lumayo sa kanya. Miss Shen, pasensya ka na? Nawala lang ako sa sarili ko kanina. Hindi ko sinasadyang bastusin ka. Huwag kang masyadong mag-alala. Huwag ka na ring magpagabi sa pag-inom. Alagaan mo ang kalusugan mo. President G, gusto niyo po bang ihatid pa uwi si Miss Shen? Kailangan ko pang bumalik sa opisina. Hindi kami pareho ng daan. Bahala na si Miss Shen sa sarili niya. Ayos lang po, walang problema. May susundo naman sa akin. President G, tara na po. Sino ang susundo sa kanya? Siguradong ang asawa niya iyon. President G, Sumakay ka na. Ihahatid na kita sa inyo. wag na po, President G. Nandyan na ang susundo sa akin. President G, mauna na ako. Mabuti na lang at may sumundo kay Miss Shen. Kung hindi ay makakaramdam talaga ako ng konsensya. Talagang mahal na mahal ni Miss Shen ang asawa niya. Manahimik ka. President G, may tao lang na nag-iwan ng sobre kanina. Kanino galing? Hindi ko po alam. Masyadong kahina-hinala ang taong nakita sa CCTV. Nakasombrero at face mask din po siya. Bakit may kumuha ng litrato namin ni Ji Xiaoqing ng palihim? $5 milyong ang hinihinging bayad. Ang taong ito nananakot ng hindi muna inaalam ang totoo. Divorce na ako at ang paghihiwalay ni Ji Xiaoqing ay nasa balita na rin, kaya kahit kumalat pa ito, hindi na ito matatawag na iskandalo. Pero isa siyang presidente ng kumpanya. Ngunit wala naman akong ganoon kalaking pera. Sinasabi ko sa iyo, Ji Xiaoqing, bihira ka lang makitang ganyan ang itsura. Kahit nahiwalay na ako, siya ay hindi pa. Hindi ko pwedeng hayaang madamay ang reputasyon niya dahil sa akin. Sige, ano ang plano mong gawin? Gusto kong bayaran mo ang litratong iyon, kahit gaano pa iyon kamahal. Walang problema? Pero kailangan kong makita ang litrato para malaman ko kung sino ang taong nagpapakaba sa iyo ng ganito. Anong litrato iyan? Huwag kang magpanggap na wala kang alam. Gusto kong makita kung anong litrato ba ang ituturing mong isang malaking kahinaan. Wala kang pakialam. Gawin mo na lang ang mga iniutos ko sa iyo. Sige, sige. Sige, gagawin ko na. Hello, President G. Tamang-tama, gusto rin sana kitang kontakin. Tungkol ba ito sa litrato? Oo. Nakatanggap ka rin ba? Oo. President G? Huwag kang mag-alala. President G, kahit na wala akong ganoon kalaking pera, gagawa ako ng paraan para makipag-usap sa kanila. Hinding-hindi ko hahayaan na madamay ka sa gulong ito. Ako ang dahilan kung bakit ka nadamay. Huwag kang mag-alala, Miss Shen. Hinding-hindi ko hahayaan na may mangyaring makakasira sa iyong reputasyon. President G, salamat. Shen Yuan, walang hiya ka. Yaning si, anong kinababaliw mo dyan?
Buti nga, at hindi ko agad isinaboy sa mukha mo, mapalad ka pa rin. Ang isang katulad mo na may magulong pribadong buhay, kung mananatili ka rito, para mo lang binibigyan ng masamang imahe ang TV station natin. Anong magulong pribadong buhay? Yenengsi? Nandito ang lahat ng ebidensya, itutanggi mo pa ba? Tingnan ninyong lahat, tingnan ninyo kung ano ang ginagawa ng taong ito sa harap ng publiko, talagang walang hiya. Hindi ko akalain na si Anchor Shen ay ganitong klase ng tao. Sinasabi ko na sa inyo dati pa, na nakuha lang niya ang slot sa primetime dahil sa panunuhog, hindi pa kayo naniwala. Kailangan ko nang magbalita ngayon? Wala akong oras sa inyo? Kahit ilan pa ang nandyan sa inyo na nagpapakalat ng kwentong ito, sasabihin ko sa inyo, walang katotohanan ang lahat ng iyan. Kapag nagpatuloy kayo sa pagtago at paggawa ng mga sabi-sabi, hindi ako magdadalawang isip na sampahan ang lahat ng gumagawa ng kwento sa korte. Sige, tingnan natin ang susunod na balita. Chen Yuan, iba ka rin talaga. Siya raw ang ating pangunahing host. Direktor, maipapaliwanag ko ang lahat. Anong silbi ng pagpapaliwanag sa akin? Magpaliwanag ka sa mga sponsor. Dahil sa masamang epekto na idinulot mo, ngayon ay balak ng bawiin ng mga sponsor ang kanilang patalastas. Direktor, totoo po, wala akong ginawang ganoong bagay. Ang litratong iyon ay isa lamang itong malaking pagkakamali. Pagkakamali pala ha? Sige, sabihin mo sa akin, sino ang lalaking kasama mo sa litrato? Hindi maaari gustong ayusin ni President G ang gulo na ito, kaya hindi ko hahayaang madamay ang pangalan niya rito. Pasensya na po, Director, pero hindi ko pwedeng sabihin. Wow, pinoprotektahan mo pa talaga ang lalaki mo? Sige, talagang ayaw mong magsalita? Sige. Iyon ang gusto ng mga sponsor. Kung hindi ito maaayos agad, ititigil na namin ang iyong programa? Director, hayaan niyo pong ako na ang mag-host niyan, sisiguraduhin ko pong hindi mapapahiya ang ating stasyon. Sige. President G, parang masyado kang tutok kay Anchor Shen. Yung schedule para sa susunod na linggo? Ayos na ba? Puro ka pa rin daldal diyan? Anong nangyayari? Bakit ang host ng balita sa gabi ay napalitan? Si Anchor Shen, dahil sa issue sa mga litrato, ay kasalukuyang sinuspinde sa trabaho. Director He, pakiusap, ibalik niyo na po ang posisyon ko. Mas magaling po ang kakayahan ko kaysa kay Yining Shi, mas mapapaganda ko po ang programang ito. O Shen Yuan, alam ko naman ang lahat ng sinasabi mo. Pero ang usapang ito, hindi ako ang nagdedesisyon. Ang mga sponsor ang nasusunod. Sa totoo lang, anong magagawa ko? Sakto, ngayong gabi, may imbitasyon ako para makipag-inuman sa sponsor. Kung gusto mong sumama, isasama kita. Pagdating doon, ikaw na mismo ang makiusap sa sponsor natin at tignan natin kung may magagawa. Salamat po, Direktor. Sasama po ako. Boss San, siya po si Shen Yuan ng istasyon namin. Xiao Shen, bilis, bumati ka kay Boss San. Magandang gabi po, boss. Ako po ang anchor na si Shen Yuan. Shen Yuan ka, di ba? Halika rito. Umupo ka rito. Boss San, pasensya na po talaga. Dahil sa pagkakamali ko, ay naapektuhan ang reputasyon ng programa at ng brand. Pero gagawa ako ng pahayag para ipaliwanag ang lahat. Gagawin ko ang lahat para mabawasan ang negatibong epekto nito. Boss San, umaasa rin po ako na bibigyan niyo pa ako ng pagkakataong bumawi at hayaan akong ituloy ang pag-host sa programa. Madali lang yan pag-usapan. Ubusin mo muna ang isang basong alak na ito. Pasensya na po, Boss San, hindi po ako masyadong umiinom. Kung ayaw mong uminom, ibig sabihin ay hindi ka seryoso. Ang galing mong magsalita, pero paano ko makikita? Natapat ka. Boss San, hindi ko alam kung ang katapatan kong ito ay sapat na ba para sa inyo? Sapat naman, oo, pero parang bitin pa.
Ganto na lang. Sumama ka sa akin mamayang gabi para mapag-usapan natin ng maayos ang tungkol sa pagiging host mo. Boss San, matuto po kayong rumespeto? O baka naman pwede nating idinaan sa ibang paraan sa ibang araw? Anong paraan? Bakit hindi na lang sa kwarto at doon natin dahan-dahang pag-usapan? Ikaw, may lakas ka ng loob na saktan ako? Masamang babae ka. Ayaw mong makinig sa pakiusap. Gusto mo bang mawalan ng trabaho habang buhay? Sino ang gusto mong tapusin? Sino ang balak mong i-block? President G, anong ginagawa mo rito? Humingi ka ng tawad sa kanya. Ngayon din. At sino ka naman sa akala mo? Huwag mong sabihing kalantari ka ng masamang babaeng ito. Sabihin ko sa'yo, huwag kang makialam sa buhay ng iba. Kung nakikialam man ako o hindi, malalaman mo na mamaya. Humingi ka na ng tawad sa kanya? Kung hindi, pababagsakin ko ang negosyo mo. Bakit hindi ka magtanong-tanong muna sa labas kung sinong nangangahas na galawin kahit isang hibla ng buhok ni San? Pagbagsak ng negosyo, hindi ito maaari. Paano nangyari ito? Boss San, ang isang ito ay ang mismong si President G ng G Group. Patawad, hindi ko po agad nalaman kung sino kayo. Hindi ko agad nakilala si President G. President G, pakiusap po, huwag niyo nang patulan ang isang katulad ko. Maawa po kayo sa akin. Hindi na po mauulit ito. President G. President G. President G. Ang paraan ng paghingi mo ng paumanhin ay ayos naman. Ngunit huli na ang lahat. Ngayon, tapos na ang lahat. Shen Yuan, pinapunta kita rito para humingi ng paumanhin sa ating sponsor. Pero tignan mo, ang ginawa mo ay pinabagsak mo siya ng tuluyan. Wala nang sponsor, wala na ring advertisement. Paano na ako magpapaliwanag pagbalik ko sa station? Ikaw talaga? Talagang binigyan mo ako ng malaking problema. Mula ngayon, ang programang ito, ako na ang mag-sponsor. Talaga po? Ang makuha ang suporta ng G's Group ay isang malaking biyaya para sa aming programa, maging sa aming istasyon. Ibig bang sabihin ay maaari na siyang magpatuloy sa pag-host ng programa? Siyempre naman po, si Shen Yuan ay talaga namang ang pinakamahusay na babaeng anchor ng aming istasyon. Matagal ko na siyang hinahangaan. Mula ngayon, hindi lang ang programang ito ang ipagpapatuloy niya, balak ko pang ang bigyan pa siya ng iba pang mga programa. Ano sa tingin niyo, President G? Mabuti. Basta kahit anong programa na i-host ni Miss Shen ay susuportahan ng G's Group. President G, napakapalasangkap niyo po talaga. Shen Yuan, magpasalamat ka na kay President G. Maraming salamat po, President G. Pero President G, labis na akong nagpapasalamat na tinulungan niyo ako kanina. Sa totoo lang, hindi niyo na kailangang suportahan ang programa. Shen Yuan, hindi mo dapat sinasabi iyan. Ang pagsuporta sa programa mo ay pagkilala ng G's Group sa Anchor Shen, iyong husay at kakayahan pati na ang iyong halaga sa negosyo. Higit pa roon, naniniwala ako sa iyong pagkatao. Anong nangyari? Kailan ka pa nagkaroon ng sugat? Wala ito, napaso lang ako ng mainit na kape. Nagamot na ba iyan? Hindi pa po. Bibili ako ng gamot. President G, umupo muna kayo. Ako na ang bibili. Ako na ang bibili po. Mainit ang panahon ngayon. Kailangang mag-ingat para hindi iyan ma-impeksyon. Siya nga pala. Bakit hindi mo na lang sabihin sa director nyo na ang lalaking kasama mo sa litrato ay ako? Kung alam nilang ako iyon, siguradong hindi ka na nila gagambalain. Tungkol dito, malaki na po ang naitulong sa akin ni President G. Paano ko po magagawang dahil sa problema ko, ay bibigyan ko pa po kayo ng abala? Kaya pala hindi mo sinabi dahil iniisip mo ang kapakanan ko. Bakit ba palaging ganito? Kapag nakikita ko si President G, bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi kaya? Nahuhulog na ako kay President G? Shen Yuan, nabalitaan ko na nasuspinde ka. Hindi ka pa pinahirapan ni Director He? Susugurin ko siya agad para pagbayarin. Huwag kang gumawa ng gulo. Ayos na ang lahat? Ang bilis naman na ayos? Mabuti naman kung ganoon. Dahil kapag naglakas loob siyang pahirapan ka, hindi ko siya mapapatawad.
Ang tapang mo naman. Ayos na talaga ang lahat. Huwag ka nang mag-alala. Ano bang mga kung ano-anong iniisip mo diyan, President G? Ang mga sabi-sabi ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala ko. Para maiwasan na ang mga ganitong bagay na madamay ka pa, mabuting mula ngayon ay dumistansya na muna tayo sa isa't isa. President G, nagkita tayong muli. Bakit mag-isa si President G at nagiinom dito? Mayroon bang nagpapabigat sa iyong kalooban? Umalis ka? Huwag mo akong gambalain. President G, kung ayaw mong samahan kita, sino ang gusto mong makasama? Shen Yuan. Gusto ko si Shen Yuan. Si Shen Yuan? Matapos mong magpanggap sa harap ko bilang isang napakalinis na babae, ngunit patago mo palang nilalandi at binibihag si President G. Kung gusto ni President G na makita si Shen Yuan, ipapakita ko siya sa'yo. Gusto mo ba? Ingat po kayo, President G. Sino ka ba? Hindi ba ito si Broadcaster Ye? Gusto mo bang kumuha ng tiempo habang mahina siya? Pinapayuhan kita. Sumuko ka na at tigilan ang plano mo. Anong pinagsasabi mo? Gusto ko lang siya isama dahil lasing na siya, para makapagpahinga siya ng maayos. Ngayong nandito na ako, hindi mo na kailangang alagaan siya. Sino ka ba talaga? Matalik akong kaibigan ni Ji Xiaoqing. Miss Ye, payong kaibigan lang. Yang mga galaw mo, napaka-cheap naman masyado. Isa pa, kahit nakipagdumi ng ugnayan si Ji Xiaoqing sa sikat na host na si Shen Yuan, sa tingin mo ba ay papatulan kanya bilang kauri mo? Ano? Naghiwalay na si President G at si Shen Yuan? Kung naghiwalay man, wala ka pa ring pag-asa. Si Shen Yuan pala ang asawa ni Ji Xiaoqing. Yeneng Si, ano na naman ba ang binabalak mo? Anong binabalak? Kung mayroon ka na namang pinaplano, bakit hindi mo na lang sabihin ng direkta sa akin, imbis na magpahirap ka pa sa likod ko? Wala lang naman. Kaya lang ay kani-kanina lang. Ang daming lumalabas na mga chismis tungkol sa'yo, kaya curious lang ako kung sino ba talaga ang asawa mo. Hindi kaya isa siyang malaking boss gaya ni Ji Xiaoqing? Ang asawa ko ay walang kinalaman kay Ji Xiaoqing at lalong wala siyang kinalaman sa trabaho ko. Wala ring kinalaman ang asawa ko sa inyo. At saka, nakapirma na ako ng mga papeles para sa hiwalayan. Pagkatapos ng 1 buwan na palugit, aasikasuhin ko na ang lahat ng kailangang gawin. Sana sa susunod ay huwag ka nang mang-ialam pa sa amin. Mukhang hindi pa alam ni Shen Yuan na ang asawa niya ay si Ji Xiaoqing. Pumanig talaga sa akin ng pagkakataon. Hanggat kaya kong patunayan sa loob ng 1 buwan na nagtataksil si Shen Yuan para tuluyang masira ang relasyon nila, madali na sa akin ang pumalit sa pwesto niya sa loob lang ng ilang sandali. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Baon na ako sa utang. Wala na akong maibibigay na suporta para sa iyong programa. Alam ko na nalugi ka na, at alam ko rin kung sino ang may kasalanan nito. Dahil ang lahat ng ito ay kay Shen Yuan, dahil ito sa kagagawan ng masamang babaeng iyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko sana makakalaban si Ji Xiaoqing. Dahil diyan, ayaw mo bang maghiganti? Ano ang nasa isip mo? Basta't matatapos ko lang ang masamang babaeng iyan, gagawin kong lahat. Bakit hindi tayo magsanibpuwersa? Anchor Shen, matagal na rin tayong hindi nagkita. Anong balak mong gawin? Sa tingin mo? Anchor Shen, napakaganda mo talaga. Hindi ako makatulog gabi-gabi dahil sa kaiisip sa iyo. Shen Yuan, kapag nakita ni Ji Xiaoqing na may kasama kang ibang lalaki sa kama, tatanggapin ka pa kaya niya? Sure. Anchor Shen, gumawa tayo ng mas nakaka-excite. Anong say mo? Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Saklolo? Tulong? May tao ba dyan? Iligal ang ginagawa mo. Hindi lang ako naparito para kalabanin ka. Ano ang balak mo? Ji Xiaoqing,
Gusto ko siyang pagbayarin sa lahat ng mga ginawa niya. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Ibalik mo sa akin yan. President G, Anchor Shen, may kailangan ka ba sa akin? ang mahal mo sa buhay na si Anchor Shen ay nasa mga kamay ko. Oras na para bayaran ni President G ang utang niya. Kung gusto mo siyang iligtas, pumunta ka rito ng mag-isa. Huwag mo akong hawakan. President G, mag-ingat ka. Isang bitag ito. President G, May tapang din si Ji Xiaoqing President G, dahil talagang nagpunta siyang mag-isa. President G. President G, Masyado kang matapang, Ji Xiaoqing, President G, dahil talaga namang pumunta ka ng mag-isa. President G, Ji Xiaoqing, nawala sa akin ang lahat dahil sa'yo. Ngayong nahuli na kita, hinding-hindi kita patatawarin. Pakawalan mo si Shen Yuan at ako ang harapin mo. Tatapusin kita. President G, President G, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, medyo nahihilo lang ako. Buti na lang hindi napinsala ang mga masiselang bahagi. Salamat na lang talaga. Anchor Shen, kung tuluyan ng malumpo si President G, o kaya naman ay hindi na magising, ano na ang mangyayari? Aalagaan ko siya habang buhay. Iniligtas ka ni President G sa panganib. Siguro naman ay hindi balak ni Anchor Shen na ibigay ang sarili niya para magpasalamat? Siya nga pala, Assistant Zhao, pakiusap, kontakin mo ang pamilya ni President G po. Paggising niya, siguradong ang pamilya niya ang una niyang gustong makita. Hindi tayo nakakasiguro dyan. Ano? Wala po. Gagawin ko na po agad. President G? Pakiusap, gumising ka na agad. Madam, narito ka rin pala. Madam, narito ka rin ba? Hindi na ako ang iyong madam. Oo nga pala, nakalimutan ko. Nag-divorce na pala kayo ng young master. Subalit, sino pa kaya ang kahit divorced na, ay todo bigay pa ring nag-aalaga sa kanyang dating asawa? Tignan niyo si madam. Sobrang nag-aalala sa young master. Siguro naman, ay mabilis silang magkakabalikan na. Ay oo nga pala, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi mo alagaan si madam? Nag-travel po si madam. Kung hindi po, baka hindi rin ako makaalis. Tila ba, dalawang trabaho ang pinagsasabay niya? Talagang hindi madali iyon. Miss Chen, bakit may sugat ka rin? Wala ito, hindi masakit. Sige na, ipagamot mo na iyan. Ako na ang bahalang magbantay dito. Sige po, salamat na lang po. Kumusta na ang young master? Ayos lang po ang young master. Huwag na po kayong mag-alala, madam, dahil may magandang balita po ako para sa inyo. Ano yon? Nang masaktan po ang young master, hindi po humiwalay si madam sa pag-aalaga sa kanya. Ang samahan nilang dalawa ay napakaganda. Nasa ospital si madam para alagaan ang young master? Nasaan siya? Inaayos lang po ang sugat niya, babalik din po siya mamaya. Mabuti naman, mabuti. Magkaroon tayo ng pakiramdam, huwag muna nating istorbohin ang dalawa. Opo, naiintindihan ko po. Madam, gising na ang young master. Young master, sa wakas ay gising ka na.
Hindi mo lang alam kung gaano nag-alala si Madam sa'yo. Anong madam ang sinasabi mo? Ay, pasensya na. Ang utak ko talaga, ang ibig kong sabihin ay ang dati mong Madam totoo. Noong nawalan ka ng malay, hindi ka niya iniwan at inalagaan ka niya. Ang dating asawa ko ba ang tinutukoy mo? Walang katuturan niyan. Paano niya magagawang bisitahin ako? Nasa labas lang siya ngayon. Antayin mong bumalik siya at malalaman mo ang totoo. Samahan mo ako at tingnan natin. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili para maalagaan mo rin ng maayos ang asawa mo. Hindi ko po siya asawa. Nabalitaan ko na ang baliw na si Sanpei na iyon ay kinuha ka at tinago. Diyos ko po, bakit nangyari ang lahat ng ito? Halika, patingin kung saan ka nasaktan. Patingin ako. Aki, ayos lang ako. Nagkaroon lang ako ng maliit na gasgas sa kamay. Patingin nga. Kahit maliit na sugat, hindi mo dapat baliwalain. Hindi pwedeng ipagsawalang bahala iyan. Young Master, ayun si Madam. Pagod na ako, tulungan mo akong bumalik sa kwarto ko. Pero si Madam, Sabi ko, tulungan mo akong bumalik sa kwarto ko. anong nangyari kay Young Master? Bakit parang nagbabago-bago ang ugali niya? Hindi nakakapagtakang gustong makipaghiwalay ni Madam kay Young Master. Ji Xiaoqing, kahit pa maghiwalay kayo, wala ka pa ring pagkakataong makasama siya. Titingnan ko lang kung nasaan ang sugat mo. Talagang maayos lang ako. Ah, nga pala, kailangan kong puntahan at tingnan si Ji Xiaoqing. Ang tinutukoy mo ba ay si Ji Xiaoqing? Opo, siya ang nagligtas sa akin. Paano namang nangyaring siya yon? Kaya naman pala. Dahil idinimanda ni Sunpei si Ji Xiaoqing. Ano, idinimanda ni Sanpei si Ji Xiaoqing? Nagdududa ako na kumuha siya ng mga bayarang tao. At saka, mabilis na kumakalat ang balitang ito. Panoorin mo ang sa istasyon namin, ibalinalita na rin ito. Tingnan mo. Gayong malinaw na siya ang kumuha at nanakit sa akin, siya pa ang may ganang magbaliktad ng sitwasyon. Sa totoo lang, wala dapat na nangangahas na bumangga kay Ji Xiaoqing pero talagang ginawa niya yon. Hula ko ay gagawin niya ang lahat sa kahit anong paraan para lang mapabagsak si Ji Xiaoqing. Kailangan kong bumalik sa istasyon. Director He. Anong nangyari? At parang nagmamadali ka yata? Director He, may mahalaga akong sasabihin sa inyo. Tungkol saan ba iyan? Ang balita tungkol kay Ji Xiaoqing, gawa-gawa lang iyon, hindi natin pwedeng i-broadcast iyan. Tingin mo ba sa akin ay tanga? Si Ji Xiaoqing ang pinakamalaking sponsor ng ating istasyon at kahit na hindi natin ito i-broadcast, ibabalita pa rin niya ng ibang media outlets. Director He, kung alam na nating kasinungalingan ay itutuloy pa rin natin, labag na ito sa integridad ng pamamahayag, taliwas ito sa ating istasyon at sa prinsipyo ng ating programa, lalo na at ito ay isang irresponsableng gawain para sa ating mga manonood. Host Chen, ito ang realidad ng ating trabaho. Alam mo ba kung ano ang kinakatawa ng pangalang Ji Xiaoqing? Iyan ang nagbibigay sa atin ng mataas na ratings at online views. Wala ba kayong takot na? Idemanda tayo ni Ji Xiaoqing para sa paninira sa kanyang reputasyon? Ano naman ngayon? Kung mangyari man iyon, maglalabas na lang tayo ng paglilinaw para kay Ji Xiaoqing. Sa paraang iyon, kikita pa rin tayo ng mas maraming views mula sa kaniya. President G, hindi na po kontrolado ang sitwasyon ngayon. Kahit pa maayos natin ang lahat ng media, marami nang lumalabas na negatibong komento tungkol sa inyo sa mga social media sites. Bumaba na po ang halaga ng shares natin ng 10%. Alam ko, sabihin mo sa legal team ng G's Group na simulan na nilang magtrabaho. Pero, ano iyon? Gusto po ng mga miyembro ng board na makipagkasundo na lang kayo ng pribado kay Sanpei para po mabawasan ang pinsala sa kumpanya sa lalong madaling panahon. Hinding-hindi iyan mangyayari. Ji Xiaoqing, ano bang matitinding pagsubok ang hindi mo pa naranasan? Hindi mo pa rin ba kaya ang ganitong bagay? Ikaw talaga. Kahit pigayin mo pa ang utak mo ay walang mangyayari, hindi mo siya matutulungan. May video camera sa bodega? Anong video camera? Archie, kailangan ko ng tulong mo. Pumunta ka sa bodega at kunin ang video camera na iyon.
Dahil baka nandoon ang ebidensyang kailangan natin. Sige, Ipaliwanag mo sa akin, bakit hindi mo sinunod ang plano? Ang dapat nating tapusin ay si Shen Yuan. Bakit ang binira mo ay si Ji Shaoqing? Gusto mong gamitin ng iba para ipaharap ako kay Shen Yuan. Ang maliit mong balak na yan. Akala mo ba hindi ko mahalata? Binangga mo si Ji Shaoqing. Tingin mo ba may mangyayari pang maganda sa iyo? Total, uubusin din naman natin ang isa't isa. Wala na akong kinatatakutan dahil wala na akong mawawala. Babalaan kita. Kung magpapatuloy ka sa pagdadaldal, ibubunyag ko na kasabwat ka rin sa nangyaring ito. nahanap ko na. Ito ang sinasabi mong video camera. Chi, salamat sa iyo. Kailangan ko nang i-broadcast ang balita. Aalis na ako. Achi, sabi ni teacher sa post-production. May problema raw sa isang material. Pinapapunta kanya sa server room. Talaga? Kung ayaw mong pumunta, bahala ka. Kapag hindi na ilabas ang balita mamaya, humanda kang managot. Ayon sa ginawang malalim na investigasyon ng aming reporter, Shen Yuan, pati ba ikaw tatalikuran ang Ji Shaoqing? Tungkol sa tinatawag na G's Group at ang pananakit ni Ji Shaoqing sa ating sponsor, ito ay isa lamang maling paratang. Ang katotohanan ay ang sponsor mismo ang nagplano ng lahat ng ito para lamang siraan si Sir Ji Shaoqing. Narito ang video na nakuha ng aming mga reporter bilang patunay. Hindi ito maaari. Hindi ito maaari. Ang video na ito ay malinaw na nagtala sa katotohanan ng buong insidente. Panoorin niyo ang video. Gaya ng nakikita ninyo, malinaw na ipinapakita ng video na ito na si Sir Ji Shaoqing sa buong pangyayari ay nagtatanggol lang sa sarili, ang sponsor naman ay siyang gumawa ng gulo para idiin si Sir Ji Shaoqing. Nananawagan kami sa mga autoridad sa kasong ito magsagawa ng masusing investigasyon upang mabigyan si Sir Ji Shaoqing ng hustisya. Paano kung ilahad niya ang kinalaman ko? Umaasa rin kaming mga mahal naming manonood na huwag magpadala sa maling impormasyon at manatiling rasyonal. Patuloy na babantayan ng ating istasyon ang mga pinakabagong ulat tungkol dito. Ang galing mo, Anchor Shen, President G. Mabuti na lang at nariyan si Anchor Shen. Dahil sa magandang reputasyon ni Anchor Shen at ng kanyang show, tiyak na matapos itong ipalabas, ay mababawasan na ang mga duda. Anong silbi ng legal department? Mas mabagal pa silang kumilos kaysa kay Miss Shen. President G, paano natin papasalamatan si Anchor Shen? Paano papasalamatan? Hindi ba ito ang programa ni Madam? Huwag kang basta-basta magsalita. Hindi kung sino man ang batang ginang na si Shen Yuan. Nag-divorce na sila, kaya hindi na dapat siya tinatawag na batang ginang. Bakit ko ba laging nakakalimutan? Napakamaasikaso talaga ni Miss Shen kay Young Master. Talaga po? Siyempre po. Sa kabila ng mga usap-usapan tungkol kay President G, kung saan nalagay po kayo sa hindi magandang sitwasyon, ang media at mga netizens po ay nanggagaya lang at dinadagdagan pa ang hirap mo. Pero si Anchor Shen, sa napakaikling panahon, ay hindi lang nakahanap ng video, kundi ginawa pa itong programa at ipinalabas. Kung kaibigan lang, magagawa ba nila ang ganitong klase ng tulong? Si Young Master? Dapat mo talagang pahalagahan si Miss Shen. Yening Si, bakit mo palihim na pinalitan ang kamera sa lamesa ni Aki? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Akala mo naman kung sino kang matalino? Iniisip mo na dahil lang pinalitan mo ang kamera ay magiging maayos na ang lahat? Pero hindi mo alam na pinagplanuhan ka lang talaga namin. Hindi ko iyon pinalitan. Nagkamali lang ako ng nakuha. Inamin mo rin agad? Anong aaminin? Ano naman kung nagkamali ako ng kuha ng kamera? Kung may lakas ka ng loob, isumbong mo sa manager. Tingnan natin kung tatanggalin ba niya ako dahil lang doon. Yening Si, hindi lang ito ang mga masasamang bagay na ginawa mo? Mula pa noong unang araw ko sa pagbabalita, sinabi ko na sa sarili ko, bilang isang journalist dapat ay hanapin ang katotohanan.
Magdasal ka na lang na wala akong mahanap na kahit anong ebidensya laban sa'yo? Shen Yuan, mayroon akong magandang balita. Alam ko na. Nahuli na ba si Sanpei? Hindi iyon. Ang Golden Microphone Awards para sa taong ito, hindi ba gaganapin na iyon sa lalong madaling panahon? Ang naging trabaho mo ngayong taon ay napakahusay. Lalo na, yung ginawa mo kamakailan, nang iulat mo ang tungkol sa maling paratang ni Sanpei laban kay Ji Xiaoqing dahil sa balitang iyon, ang ating istasyon ang naging kauna-unahang media sa buong bansa na nagulat ng katotohanan sa likod ng insidenteng iyon. Malaki ang naging impluensya nito sa industriya. Nagtanong-tanong na ako. At malaki ang pagkakataon na manalo ka ng award ngayong taon. Talaga po? Salamat po, Direktor. Napakagandang balita po nito. Maghanda ka ng mabuti. Dapat kang makatanggap ng karapat-dapat na parangal para sa iyong pagsisikap. Siyang nga pala, tungkol sa nangyari noon, nagkamali ako. Bilang mamamahayag, dapat nating buong tapang na ipanig ang katotohanan. Ipagpatuloy mo lang ang galing mo. Sige po. Hello, President G. Sabi lang sa akin ni Direktor na posibleng manalo ako sa Golden Microphone Awards dahil sa balita tungkol sa maling paratang ni Sanpei kay Ji Xiaoqing. Congrats, Host Chen. Ibig mong sabihin, sinabi lang sa iyo ni Direktor ang tungkol sa bagay na ito? Oo, bakit? Ibig sabihin nito, ako ang unang tao na naisip mong bahaginan ng magandang balitang ito. Mukhang ganoon na nga. President G, naisip mo na ba kung ano ang ibibigay na regalo para kay Anchor Shen? Hindi pwede ang mga ito, alam ko na kung ano ang dapat ibigay. Ang bestidang ito, totoong napakaganda. Mukhang babagay ito para sa darating na awards ceremony. Maganda ang panlasa mo. Pero, ang damit na ito, sa akin na ngayon. Yeningsi, sa pagbili ng mga bagay, kailangang sundin ang panuntunan kung sino ang nauna. Ako ang unang dumating dito. At ako ang unang nakapansin sa damit na ito. Pagkatapos sasabihin mong sa iyo ito. Dahil lang sinabi mo? VIP ako sa shop na ito. Kaya dapat lang naunahin nila ang pagsisilbi sa akin. Bakit? Gusto mong isuot ang damit na ito para pumunta sa Golden Microphone Awards? Nararapat ka ba roon? Huwag kang magpahiya rito. Bakit hindi nyo papalabasin ang taong ito? Ang bababa ng ganitong uri ng tao. Ang pagtayo pa lang sa loob ng shop nyo ay parang pagbabana ng kalidad ng tindahan nyo. Miss Shen ay panauhin namin. Hindi ko siya maaaring paalisin. Isa akong VIP rito. Irereklamo kita sa manager nyo. Yeningsi, huwag kang masyadong abusada. Bakit? Naaawa ka sa kaniya? Sige. Ngayong araw, alinman sa ikaw ang lumayas sa shop na ito o siya ang palalabasin ko. President G. Bumibili ka ba ng damit? Ang napili kong damit ay inagaw ng taong kinaiinisan ko. Hayaan mo na, aalis na lang ako. Dahil gusto mo sa shop na ito, hindi kailangang lumipat ng iba. Aling damit ang nagustuhan mo? Miss Ye, pakibalik ang damit kay Miss Shen. President G, hindi mo ba alam? Ang damit na ito ay babayaran ko na sana, pero si Shen Yuan, mapilit niyang inagaw ang damit sa akin. Ganoon ba? Sir President G baka, pumayroong pagkakamali rito. Miss Ye, matagal nang ipinareserba ni President G para kay Miss Shen ang lahat ng bestida sa loob ng shop na ito, kaya ikaw dapat ang umalis dito. Miss Shen, umalis na ang mga taong nakakainis, kaya ang lahat ng mga damit sa shop na ito ay maaari mo nang piliin ng kahit ano. Ang mga damit sa shop na ito ay pwede kong piliin kahit ano? Siyempre, kailangan mong maghanda ng isang nababagay na suot para sa gabi ng parangal. Subukan mong sukatin kung alin ang pinakabagay. Ito po ba?
Hindi pa rin perpekto? Hindi pa rin ito perpekto. Ano kaya kung pumili po kayo ng isa para kay Miss Shen? Subukan mo ang isang ito. Ang isang ito? Sige po. Ikaw, lumabas ka muna. Pasensya na, sorry. President G, maayos lang po ba kayo? Maayos lang ako, walang problema. Ginong G, ang galing nyo talagang pumili. Ang damit na ito ay talagang bagay na bagay kay Miss Shen. Ang damit na ito? Tingin mo ba ay maganda? Hindi lang maganda, kung hindi ay sadyang perpekto. Ang damit na ito ay tiyak na magiging sentro ng atensyon ng lahat. Shen Yuan, oras mo na. Sige. Hindi ba si Ji Xiaoqing iyon? Nakakapagtaka. Hindi ba't kailanman ay hindi siya sumasali sa ganitong klase ng mga kaganapan? Oo nga. Sabi nila sa taong ito, ang paborito para sa Best Female Broadcaster ay si Shen Yuan mula sa BTTV. Hindi kaya narito siya para suportahan si Shen Yuan? Maari. Posible. Napaka-posible. Kumusta kayong lahat? Ikinagagalak ko na magsilbi bilang presenter ng parangal sa pagkakataong ito. Susunod ay i-anunsyo ko na, ang nagwagi ng parangal para sa Best Female Broadcaster ay Shen Yuan. Nasaan na siya? Sa laki ng pamamaga ng mukha niya ngayon na parang ulo ng baboy, sa tingin mo ba ay mangangahas siyang umakyat sa entablado? Congratulations, Shen Yuan. Salamat po, President G. Gusto ko pong magpasalamat ng espesyal sa mga judge para sa kanilang pagkilala at tiwala sa akin. Ang manalo ng Best Female Broadcaster Award ay pangarap ko na simulat sa pool. Ang makatayo rito ngayong araw, isang malaking karangalan at labis akong natutuwa. Gusto ko ring magpasalamat ng lubos kay Gino G. Ang award na ito ngayon, dahil siya mismo ang nag-abot sa akin, ay talaga namang napakalaki ng kahulugan para sa akin. Yaningsi, may ginawa ka bang masama sa lalagyan ng pulbos ko? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino pa? Dapat ay aakyat din ako sa entablado para tumanggap ng parangal. Ginamit ko lang naman ang pulbos mo, pero ang mukha ko, tingnan mo ang nangyari. Mangkukulam ka. Siguradong ikaw ang may gawa nito. Ano ang kinalaman ko riyan? Wala talaga akong alam sa pinagsasabi niyo. Ganoon ba? Pero bakit sa aking lalagyan ng pulbos ay may mga fingerprint mo? Kung nahawakan ko man ang iyong lalagyan, ano naman, sinong makakapagpatunay na nilagyan ko iyon ng lason na pulbos? Sabi ko na nga ba, ikaw iyon. Wala naman akong sinabing laso na pulbos, mukhang nahuli mo ang sarili mo. Ikaw. Ano naman kung kinuha ko? Ang pagiging best news anchor ay dati namang akin. Shen Yuan, anong karapatan mong agawin ang kasikatan ko? Yaningsi, ang isip mo ay wala na talaga sa pagbabalita. Panay pandaraya ang alam mong gawin para lang umangat. Ang tulad mo ay hinding-hindi karapat-dapat na maging news anchor. Ang mga masasamang bagay na ginawa mo ay hindi na mabilang. Kapag nalaman ko ang lahat, hindi lang dahil hindi ka na makakapagbalita,
kundi dapat ka ring parusahan sa kulungan. Walang hiya ka, humanda ka sa akin. Bitiwan mo siya. Bitaw sabi. Tigil. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ano na naman ang ginagawa mo? Nagsiselos siya dahil nanalo si Shen Yuan, kaya nilagyan niya ng laso ng mga gamit ni Shen Yuan. Director He. Hahayaan ba ng estasyon nyo na manatili pa rin ang isang taong tulad niya? Yening Shi. Simula sa oras na ito, sibak ka na sa trabaho. Pagsisisihan niyo itong lahat. Hinding-hindi ko kayo palalampasin. Sinabing tanggal ka na? Anong ginagawa mo pa rito? Alis! Umalis ka na. Hindi ba't sinabi mo na magbabakasyon ka sa ibang bansa? Bakit ka bumalik? Eh ano pa ba? Ikaw at ang asawa mo? Tapos na ang divorce cooling off period? Kaya bumalik na ako? Tapos na ang cooling off period? Bakit? Nanghihinayang ka na ba? Sinasabi ko sa'yo, nakausap ko na ang asawa mo. At may usapan na kami, siguraduhin mong bukas ng umaga ay nasa Civil Affairs Bureau ka na para asikasuhin ang papeles. Gusto ko lang ulitin, hindi ko siya asawa. Sige na, sige na. Kapag natapos na ang divorce, magiging malaya na uli ako. May sakit si Lola? Sandali. Posible kaya napakana na naman ito ni Yening Shi? Tatawag muna ako para siguraduhin. Hello, Lola. Ako po ito, si Yuan Yuan. Ano? Nasa ospital ka ba talaga? Sige po, sige po. Kung ganoon, makinig ka po sa doktor, makipagtulungan ka sa gamutan, papunta na ako riyan. Bakit wala pa siya rito? Sa asawa mo, hindi mo ba magawang magkaroon ng konting pasensya? Hello, Attorney Wu. Si Shen Yuan ito. Pasensya na, may importante akong gagawin ngayon. Hindi ako makakapunta sa Civil Affairs Bureau. Ano? Hindi ka makakapunta sa opisina? Hindi maaari. Sabihin mo sa kanya, kailangan niyang asikasuhin ang mga papel. May sakit ang lola ko. Kailangan ko siyang puntahan. Hindi talaga siya makakarating siya kasi Ayokong pakinggan kahit anong dahilan niya, ayaw niya lang talagang makipaghiwalay. Sabihin mo sa kanya, kapag ayaw niyang pirmahan ito, magsasampa ako ng demanda para sa divorce. Lola, tinakot niyo po ako? Mabuti na lang at sabi ng doktor ay ayos na kayo. Yuan. Itong pagpunta mo rito para makita ako, hindi ba nakakaistorbo sa marami mong ginagawa? Lola, ano po bang pinagsasabi niyo? Walang kahit anong trabaho? Ang mas mahalaga kaysa sa kalusugan ninyo po? Matanda na ang lola, ang tanging hiling ko lang ay ang makita ang pagsasama ninyo ng asawa mo. Lola, Hi, malapit na akong mawala sa mundong ito. Gusto ko lang makita ang asawa mo para malaman kung karapat-dapat ba siyang mapagkatiwalaan ng buhay mo habang buhay. Kung matutupad ang hiling na ito, magiging masaya na ako. napakawalang puso niya, napakadamot, at napakasamang tao, nakakainis siya. Dapat ko bang sabihin ang totoo kay Lola? Magdi-divorce na kami? Wala na siyang magiging apo sa tuhod. Pero baka masyadong mabigla nito si Lola? May sakit pa naman siya? Ano nang gagawin ko? Hello, President G. Miss Shen, may oras ka ba para lumabas at kumain? President G, pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Anong tulong yan? Pwede ka bang magpanggap na asawa ko? Sige, tutulungan kita.
President G, ang tungkol po sa meeting sa mga business partners mula sa Europa, nakaschedule iyon makalipas ang 1 oras. I-cancel mo? May pupuntahan muna ako. President G, proyektong nagkakahalaga iyan ng mahigit $100 milyong. Hindi yan mahalaga. Ji Xiaoqing, nagbibiro lang ba siya? Ang isang katulad niyang makapangyarihang tao, sasali ba talaga sa ganitong drama? Baka nagsisisi na siya at hindi na siya pupunta? Kailangan ko kaya siyang tawagan para siguraduhin? Matagal ka bang naghintay? President G, dumating ka talaga. Nangako ako sa iyo, hinding-hindi ko babawiin ang salita ko. Nasaan ang lola mo? Nasa loob siya ng kwarto. Siya nga pala, President G, dapat mong siguraduhin na hindi tayo mabubuko. Tara na. President G, mayroon sana akong munting pabor. Siguro kailangan nating magpanggap na malapit tayo sa isa't isa, kasi baka ang lola ay... Ganito ba ang ibig mong sabihin? Lola, siya po ang inyong magiging apo sa tuhod? Lola po, pasensya na po kayo. Ngayon lang po ako nakadalaw sa inyo. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Dumating kayo, masaya na ako. Dahil sa saya ko, parang gumaling na ang lahat ng sakit ko. Itong batang ito, napakagaling. Kamukhang kamukha niya ang litrato sa marriage certificate ninyo. Saktong-sakto, gaya sa litrato sa marriage certificate, napakaguwapo rin. Lola, ano po ang sinasabi nyo? Anong marriage certificate po? Siyempre, ang marriage certificate nyo. Tingnan mo, palagi ko itong itinatago ng mabuti. Lola, ito po ay sa inyo at kay Lolo na marriage certificate. Ipasensya na po, matanda na kasi si Lola at medyo nalilito na siya. Tingnan nyo ako, talagang ang nagiging malilimutin na dahil sa katandaan. Ano man ang mangyari, basta't makita ko lang kayo na namumuhay, ng masaya, sapat na iyon para sa akin. Lola, huwag po kayong mag-alala. Kaming dalawa ay siguradong magiging masaya. Sana nga talaga ay asawa ko siya. Ang kwarto nyo, naihanda ko na po para sa inyo. Mamayang gabi, matulog kayo ng mabuti. Lola, hindi pa po kayo lubusang magaling? Tatabi po ako sa inyong matulog para maalagaan ko po kayo. Huwag na po, kaya ko naman po. Ang sarili ko, kung dahil sa akin, ay magkakahiwalay kayong mag-asawa sa pagtulog, paano na lang kung hindi kayo makatulog? Huwag na. Magmadali na kayong magkaroon ng anak. Hinihintay ko pa naman po na makarga ang aking magiging apo sa tuhod. Sa kama ka na matulog, ako na lang sa sahig. President G, panauhin ka rito, kaya hindi ko kayang hayaang sa sahig ka lang matulog. Kukuha lang ako ng kumot. Lola, aalis na po kami. Habang nasa bahay kayo, alagaan niyo po ang inyong sarili. Tawagan niyo po ako kung may kailangan kayo. Lola, babalik po ako para bisitahin kayo. Mag-ingat po kayo lagi.
Bilisan ninyong magkaroon ng anak dahil naghihintay na ako na makayakap ng apo sa tuhod. Ganoon ba ako kagwapo? Kaya pala si Anchor Shen ay hindi na makatingin sa iba. Hindi kaya. Pwede ba akong magtanong sa'yo? Kung tayong dalawa ay parehong walang kapareha, papayag ka bang maging tayo? Ako, President G. Shen Yuan. Dahil gusto mo akong sirain, mabuti pang ikaw ang mawala muna. Gising ka na po ba? Ano po ang nararamdaman nyo? Medyo nahihilo po ako. Naaalala mo po ba kung ano ang nangyari? May sasakyang biglang bumangga sa amin. Na-aksidente kami sa kalsada. Si Ji Xiaoqing, siya. Nasaan si Ji Xiaoqing? Nasaan siya? Si Ginoong G, para protektahan ka, ay hinayaan ang kabilang bahagi ng sasakyan na tumama sa kotseng bumangga sa inyo? Malubha po ang kanyang mga natamo. Kailangan ko siyang makita. President G, kamusta ka na? Kasalanan ko ang lahat. Hindi na sana kita sinama sa pagbisita sa lola ko para hindi ka na aksidente at hindi ka nasaktan ng ganito. President G, bakit ang manhid mo? Para lang maprotektahan ako, nasaktan ka ng ganito kalubha? Kung ganoon, pananagutan mo ba ako? President G, gising ka na? May nararamdaman ka bang masama sa katawan mo? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko? Pananagutan mo ba ako? Teka, may dalawa ka pang tanong na hindi sinasagot. Kasama na yung kanina sa sasakyan. Kung tayong dalawa ay parehong single, papayag ka bang maging tayo? President G, nalaman na po namin. Ang taong bumangga sa inyo ay si Ye Ningxi. Siya pala ang may gawa nito? Nahuli na ba siya? Nakatakas po siya. Itong si Yening Si, ayos lang na ako ang pinupuntirya niya, pero halos mapahamak si President G dahil sa kanya. Hindi ko hahayaang makatakas siya. Kaya, dahil ba nasaktan ako, kaya ka nagagalit ng ganyan? Hindi, ang ibig kong sabihin, kahit pa si Assistant Chow ang nasaktan, magagalit pa rin ako ng ganito. Anchor Shen, hindi niyo po dapat sinasabi iyan. Paano ko kaya siya mapapalabas? Siguradong umaasa si Yening Si na makakaligtas siya. Kung aakalain niyang wala na ako, siguradong magpapakita na siya. Hello? Ningxi, napanood mo ba ang balita? Wala na si Shen Yuan dahil sa aksidente. Sa paggawa ng programang ito, kulang na kulang tayo sa main host, kaya bumalik ka na agad. Wala na si Shen Yuan? Totoo iyan. Pinag-isipan ko itong mabuti at ikaw lang ang pwedeng pumalit sa pwesto niya. Bumalik ka na agad? Aasikasuhin ko na ang pagbabalik mo sa trabaho. Bakit ka nandito? Siyempre, bumalik ako para i-host ang programa. Tandaan mo ito. Mula ngayon, ang bida ng BTTV ay ako pa rin. Ayusan niyo na ako. Host Ye,
Magsisimula na ang programa, bilisan mo naman. Bakit ka ba nagmamadali? Kung nagmamadali ka, hayaan mo ang ibang host na mag-broadcast. Paano itong nangyari? Sa ating mga manonood, ngayong araw ay ibubunyag natin ang sunod-sunod na kilos ng dating host ng istasyong ito, si Yening Si, na nakakagulantang na katotohanang kriminal. Nakakuha ang ating reporter ng video kay Yening Si habang may ginagawa siya sa sasakyan ko at ang CCTV na nagpapatunay sa paglalagay niya ng gamot sa akin. At ang malala pa, para lang makuha ang gusto sa akin, sinadyang banggain ang isang inosenteng tao na naging dahilan para si G's Group at si Gino G ay masaktan ng malubha. Shen Yuan, walang hiya ka. Gagawin ko ang lahat para magbayad ka. Kayo, niloloko niyo ba ako? Ngayon mo lang naisip, masyadong nanghuli. Nasa baba na ang pulis at naghihintay sa iyo. Dahil sa mga nagawa mong krimen, dapat ka nang humarap sa batas. Shen Yuan, hindi ako mawawala. Nang wala kang kasama, tatapusin kita. Yening Shi, nararapat lang yan sa iyo. Sana sa kulungan ay makareflect ka sa mga ginawa mo. Hindi ito maaari. Gusto ko nang makipaghiwalay sa makasariling taong iyon sa lalong madaling panahon. Teka, nasaan ang marriage certificate? Nasaan na ang certificate? Bakit ang burara mo? Pati marriage certificate, nawala mo? Noong kinasal kami, tumakas ang makasariling iyon, kaya sa sobrang inis ko, inilagay ko lang ang marriage certificate kung saan-saan. Paano ko malalaman kung nasaan iyon? Maghintay ka muna. I-check ko lang online kung anong gagawin kapag nawala ang marriage certificate. May pag-asa ka pa. Basta hawak ng lalaki ang marriage certificate, pwede nang ituloy ang hiwalayan. Aki, maasahan ka talaga? Aalis na ako. Sandali. Sana maging maayos ang paghihiwalay nyo. Salamat, sana nga ay maging maayos ito. Aalis na ako. Tila interesado rin ang media sa iyong personal na buhay. Hayaan mo silang kumuha ng litrato, mas mabuti pang ipaalam nila ito sa lahat. Nandito na ang asawa mo, sa wakas ay hindi na siya sumablay. Kapag sinabi mo pang asawa ko siya, talagang magagalit na ako. Sige na, hindi mo na siya asawa. Siya ay si Anchor Shen o si Eldest Miss Shen? Ayos na ba iyon? Anchor Shen? Sinong Anchor Shen ang sinasabi mo? Sino pa ba? Siyempre yung mula sa BBTV na si Shen Yuan? Hindi ba siya iyon? Sinasabi mong si Shen Yuan ang asawa ko? Seryoso ka? Hindi mo alam? Nakasulat naman ito dito sa marriage certificate, di ba? Siya nga pala talaga iyon. Tara na. Para matapos na ang lahat ng ito at kapag natapos na ang divorce nyo, magiging malaya na rin ako. Tara. Hindi ko na itutuloy ang divorce. Ano? Hindi mo na itutuloy? Niloloko mo ba ako? Sino ba ang laging nagpupumilit na makipag-divorce, na kailangan ng divorce? Tapos ngayon ayaw mo na, pero alam na ng buong mundo na makikipaghiwalay ka. Paano mo ito ipaliliwanag? Saan ka pupunta? President G, pasensya na po. Trabaho lang po namin ito. Hindi namin gustong mang-istorbo. Sana ay maintindihan nyo. President G, hindi nyo na po kami kailangang paalisin. Kami na po ang aalis. Kami na ang kusang aalis. Hindi na kailangan. Eksaktong mayroon akong mahalagang anunsyo, sumunod kayo sa akin. President G, bakit ka narito? Shen Yuan, napakahangal nating dalawa. Matapos ang lahat ng pinagdaanan natin, hindi natin nalaman na mag-asawa pala tayo. President G, anong sinasabi mo? Ito ang ating marriage certificate. Shen Yuan, noon pa man ay ikaw na ang asawa ko. Paano? Paanong nangyari ito? Nalaman ko lang din ang katotohanan ito 5 minuto na ang nakalilipas. Ibig sabihin pala, ang taong pinakasalan ko 3 taon na ang nakararaan ay ikaw. Shen Yuan, ayaw ko nang makipag-divorce.
Handa ka bang magpatuloy na makasama ako? Hindi tayo maghihiwalay? Hindi tayo magdi-divorce? Mananatili tayong magkasama? Breaking news. Ang CEO ng G's Group na si Ji Xiaoqing ay asawa pala ng anchor ng BBTV na si Shen Yuan.